Panginoon, para sa aming mga pagkakasala, lalo na sa mga kasalanan naming nakasakit ng aming kapwa, humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, sa mga pagkakataon po na kami nagkulang na magmahal, magpatawad, humingi ng tawad, magpakumbaba, magbigay, magmalasakit, humingi kami ng awa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At Panginoon, para sa aming mga kahilingan, Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng aming mga pinakapangailangan. Humihingi po kami ng awa para sa lahat ng yan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos. Patawarin sa ating mga sala at patnubayan tayo kasama ang ating mga mahal sa buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos na rin ang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga OFW. Pagdasal natin ang mga nagpasisipag-take ng bar exam, kasama ni Rolando Anastasio Engelbert. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha, tagapamahala ng lahat ng umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan. Ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng lingkod ng Panginoon ang kanyang malaking pananalig na hindi siya pababayaan ng Diyos anuman ang paghihirap na kanyang danasin. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinagyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyariang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala.
May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas. Nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon ang lupaing luday, naging dakong banal. Ang yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling baw. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Nang magkabilang panig ng bagong hardin, noon ay humiib. Maging ang bundok, katulad ng sipa ay pawang nanginig. Pahingang burol, nanginig na parang tupang naliliit. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari at ikaw o dagat wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol na takot na parang maliit na tupa. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ikaw o daigdig ngayon ay nanginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siya sa dalisdis ay magpapabukal ng saganang tubig at nagmula roon ang tubig na ito ay naging batis. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol Santiago na walang maidudulot ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ito ay patay na pananampalataya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin mang niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Please all stand. Except in the cross of our Lord, through which the world has been crucified, to me and I, to the world. Hallelujah, hallelujah.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets." And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter said in reply, "You are the Christ." Then he warned them not to tell anyone about him. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and rise after 3 days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. At this he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do." He summoned the crowd with his disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli po, sorry sa pagkahuli. Welcome po sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa mga memes sa social media na sikat mula pa noon hanggang ngayon ay ito. Pamilyar, di ba? Sige nga po, kung pamilyar talaga kayo, basahin ninyo. Mali! Ganire! Few moments later. Di ba ganun ang basa dyan? Yan ang favorite na meme ng mga content creator para sa kanilang mga short videos na may twist sa dulo. Na gustong-gusto naman natin. Kasi na-excite tayo, na-curious tayo sa susunod na eksena. Kasi ang ibig sabihin ng meme na yan, may napanood ka ng eksena, tapos sasabihin, a few moments later, may twist yun. May ibang eksena. Halimbawa, yung unang eksena, masaya. Yung susunod na eksena, a few moments later, sad na. Halimbawa, yung unang eksena, maayos. A few moments later, susunod na eksena, magulo na. Halimbawa, yung naunang eksena, okay yung plano. Pero a few moments later, mabubulilyaso. Yun yung sequence na binibigay niya. Bakit ko sinasabi yan? Kasi parang pwedeng gamitin yan sa ating gospel reading na napakinggan. Tingnan po ninyo, dun sa unang eksena ng gospel reading, very good si Peter Maganda yung sagot niya, perfect! You are the Christ. Ikaw ang Kristo. Ikaw ang Mesiyas. Sa ibang version, pupurihin pa siya ng Panginoon. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Sapagkat yung sinabing mo yan, hindi galing sa tao yan, galing sa inspirasyon ng Diyos yan. But then, a few moments later, mag-iiba na yung eksena. Sasabihan na siya ng Panginoon, lumayo ka sa akin, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Sapagkat ang sinasabi mo ay hindi na galing sa Diyos, galing na sa tao. Kwak, kwak. Nakita ninyo? Nag-iba yung eksena. Kasi naman, si Pedro, tanggap si Kristo, pero hindi ang krus ni Kristo. Ay, hindi pwede yun, Mars. Hindi po pwede yun. Kung mayroong Kristo, dapat may krus. Kung mayroong krus, dapat may Kristo.
perfect combination. Yang dalawang yan. Hindi mo pwedeng alisin. Yan. Mawawala yung malalim na kahulugan. Kailan ba ako kumain sa isang karinderya na kumuntik na ako magreklamo? Kasi ang in-order ko, tapsilog. Yes, may tapa. Yes, may itlog. Pero walang sinangag. Basta kanin lang, plain rice lang. Diba? Kakainis yan. Kasi nag-expect ka, tapsilog. Yung si dyan, sinangag. Hindi sinaeng. Pahin nyo na lang para wag nang mag-expect. Kasi nag-expect, tapsilog. Iba yata yung lasa ng tapa kapag may sinangag on the side. Diba? Pati yung kombinasyon ng tatlong yan, yun ang hinahanap-hanap mo eh. Diba? Pag plain rice yan, parang kulang. Ganon ang kombinasyon ni Kristo at ng krus. Mawawalan ng kabuluhan ng krus kung wala si Kristo na namatay sa krus. Hindi natin pararangalan. Kahapon, pinarangalan natin. Kapag mahal na araw, may veneration of the cross tayo. Walang saysay, walang kabuluhan ng kapirasong kahoy na yan kung hindi si Jesus namatay dyan. On the other hand, mababawasan ng malaking kahulugan ang pagiging Kristo ni Jesus. Pag sinabing Kristo, hindi basta pangalan ito. Ang pagiging Kristo ni Jesus, ibig sabihin ng Kristo, Mesayas, tagapagligtas. Pag inalis mo ang krus, mamawalan o malaki ang mababawas sa kahulugan ng pagiging tagapagligtas ni Jesus. Sapagkat sa kanyang pagligtas, tinahak niya ang daan ng krus. Sige, para mas maunawaan po ninyo. Isipin na lamang po ninyo, kung sa ibang paraan tayo, niligtas ni Jesus. Ayan, minsan nagmamagaling tayo eh. Ano kaya? Dapat pa bang mamatay si Jesus sa krus? Wala bang ibang paraan? Sige Mars, mag-isip ka, ano? Come on? Hindi, seryoso. Kasi minsan gumaganyan tayo eh. Ano? Magbigay kayo. Ito. Ang madalas, Father, makapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, nalikha ang sanlibutan. Hindi ba niya po pwedeng sabihin, maligtas na kayo, Jaran? Pwede ba yon? Yes. Pwede yan. Kaya lang, ma-appreciate ba natin yan? Halimbawa, niligtas nga tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita lang. Tapos tayo nagkakatipon-tipon ngayon. Parang, anong pagpapasalamat natin na matindi sa Diyos? Kung ganyan lang. Niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Okay. Diba? Eto. Siguro naman nakakita na kayo ng picture na ganito. Si Jesus habang nakabayubay sa krus, pinaglilingkuran ng mga anghel. Parang kinokonsol, na hindi malayo sa katotohanan sa pagkatandaan po natin, ang pinaka-identity at function ng mga anghel ay maglingkod sa Diyos. Kung ang mga anghel ay nagbabalita ng good news, kung ang mga anghel ay nagtatanod sa atin, guardian angels, bonus lang yon. Inutusan sila ng Diyos, kaya nila ginagawa yon. Sapagkat ang pinaka-function nila, nandun lang sila sa tabi ng Diyos. Kaya hindi malayo sa katotohanan yan, na nandun ang mga anghel, kinokonsol ang nakabayubay sa krus na si Jesus. Kaya, ito medyo inedit ko ito eh. Kaya, hindi rin malayo sa katotohanan, yung picture na yan. Yeah. Na habang pinapahirapan pa lang si Jesus, nandiyan ang mga legions of angels nakapaligid sa mundo, nakatunghay mula sa kalangitan, armado, makapangyarihan. Naghihintay sa Diyos ng signal anytime. Aatake. Gustuhin lang ng Diyos. Aatake ang mga yan para wakasan na ang sanlibutan.
Hindi malayo sa katotohanan niyan. Tandaan po ninyo sa Matthew 26 verse 33 ay sinabi ni Jesus kay Pedro. Tatandaan niyo sa hardin ng Getsemane nang tagpasin ni Pedro yung tenga ng isang Romano. Pedro, isulong mo ang iyong tabak. Hindi mo ba alam na hindi mo ako kailangan yung pagtanggol? Hindi mo ba alam na kung sasabihin ko ngayon sa langit, sa Ama, na tulungan ako, magpapadala siya agad ng higit pa sa 2 batalyong mga anghel? Jesus could have done that. But God knew from the very start that it's not the best thing to do, the most loving thing to do, the right thing to do. Because the best thing to do, the right thing to do, the most loving thing to do, ay ang kanyang plano, ang mamatay si Jesus sa Kalbaryo. That's the best thing to do, the most loving thing to do. O sige nga, kanina pa natin na pag-uusapan, umisip ka ng paraan. Meron pa bang mas gaganda dyan? Sige, umisip ka pa. Kapatid, in the first place, kaya hindi natin maunawaan yan, bakit? Bakit kinakailangan ang Diyos magkatawang tao at mamatay sa... Hindi ko Kung bakit hindi natin maunawaan, kasi the best yan. Hindi maarok ng ating isipan. Kung iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita lang, arok na arok mo yan. Makapangyarihan siya. Pero yung makapangyarihan, mamamatay sa krus ng Kalbaryo, ang hirap intindihin yan. Bakit hindi mo maintindihan? Kasi the best ng paraan yan. Ang Diyos kapag nagdidesisyon, laging the best. Wala nang mas better pa sa the best. Deuteronomy 32, verse 4. He is the rock. All His ways are just. All His works are perfect. Hindi mo pwedeng questionin yung paraan niya kasi wala nang ibang the best na paraan kundi yan lang. Lalo pat ang pagliligtas sa atin ng Diyos ay hindi tungkol sa kanyang kapangyarihan kundi tungkol sa kanyang pagmamahal. John 3:16, for God so loved the world. Hindi basta sinabing, for God loves the world. Katulad mo kapag nagsasabi ka ng I love you sa pinakamamahal mo, anong sinasabi mo? Hindi ka nakukontento sa I love you lang. I love you so much. Ganun ang sabi sa John 3:16, for God so loves the world. Hindi sinabi doon, for God is so powerful. Hindi sinabi sa John 3:16, ganun na lamang ang kapangyarihan ng Diyos. And so by just a snap of a finger, naligtas ang tao. Ang sabi doon, gano'n na lamang tayo kamahal ng Diyos. Because our salvation is not about the power of God. It's all about the love of God. Kaya matagal Kaya bloody. Kaya messy. Kaya gross. Kaya madugo. Kaya mahirap. Kung ginamit ba ng Diyos kapangyarihan niya, mabilis lang. Madali lang. Pero hindi lulutang ang kanyang pagmamahal. Kaya nagalit si Kristo kay Pedro. Kasi ang sagot kasi ni Pedro kay Kristo, hindi dapat mangyari sa inyo ito. Dapat mag-aklas tayo. Walang makagagalaw sa inyo. Gamitin natin ang ating kapangyarihan. Gamitin mo ang kapangyarihan mo. Bakit nagalit si Kristo kay Pedro? Bakit nagpanting ang tenga Kristo kay Pedro? Bakit? Kasi bigla niyang narinig yung sinasabi sa kanya ng demonyo bago pa siya magpubliko ministeryo. Gawin mong tinapay ang batong ito. Magpatihulog ka, hindi ka maano. Ito ang kapangyarihan ng buong mundong ito. Sayong-sayo. Ibig sabihin ng demonyo, huwag ka nang magpakahirap. Huwag ka nang mamatay sa Kalbaryo. Kasi ayaw ng demonyong inculcate sa ating isip at puso na mahal tayo ng Diyos. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ang makapagpapabago sa ating lahat, ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa, anuman ating problema. Kasi kapag makapangyarihan ng Diyos, anong silbi ng kapangyarihan niya kung wala siyang pagmamahal? Pero dahil mapagmahal ang Diyos, alam mo, may silbi ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Gagamitin niya anumang oras ng kanyang kapangyarihan
para iligtas ka kasi mahal ka niya. Kaya nagalit si Kristo kay Pedro eh. Kasi ang pinagagamit ni Pedro sa kanya, tulad ng pinagagamit ng demonyo, kapangyarihan hindi pagmamahal. Pwede naman, pero papaano lulutang ang pagmamahal? Not to mention, tandaan natin, ang meron ang demonyo, kapangyarihan lang. Dating anghel yan eh. Pero wala siyang pagmamahal. Kaya gusto niya, tumulad tayo sa kanya. All power without love. Delikado ang power without love, pero safe ang power with love. O nakita niyo yung mga kasalanan natin, paggamit ng kapangyarihan, kamakailan ay dinidenounce. So indirectly ni Pope Francis si Donald Trump, sapagkat nangangako si Donald Trump na ibabasura niya lahat ng migrante, i-deport niya lahat ng migrants kapag naging pangulo uli siya. Dinidenounce din ni Pope Francis si Vice President Harris sapagkat sumusuporta ito sa abortion. Ano sabi ni Pope Francis? Not welcoming migrants is a grave sin. Abortion is like an assassination. Lahat ng mga matitinding problema, kahit yung mga maliliit, ano yan? Saan nanggagaling yan? Sa yabang natin. Buhay ko ito eh. Ako masusunod. Pakialam ko sa'yo. Huwag niyo akong pakialaman. Paggamit ng kapangyarihan at hindi pagmamahal. Katulad ng pag-ikli ng pasensya mo sa mahal mo, paninikis mo sa mga magulang mo, pakikipaghiwalay mo agad sa asawa mo, pagtatakwil mo sa anak mo, paglimot mo sa kapatid mo, sa kaibigan mo, katulad ng pagtatampo natin sa Diyos. Marami tayong dahilan, pero hindi justify na ang pinanggagalingan niyan, yung yabang natin, yung paggamit natin ng kapangyarihan, ng kalayaan, at hindi ng pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal matyaga. Ang pagpapatunay ng pagmamahal ay sa pamamagitan ng tiyaga. Hindi nga ba't ang first definition of love according to St. Paul sa 1 Corinthians 13, love is patient, and then love is kind. Because everyone can say, I love you. But not anyone can stay and prove His love for you. Lahat pwedeng magsabi, mahal kita. Pero konti lang yung mananatili talaga para sabihin sa iyo, kahit hindi sa salita, mahal kita. Kaya nga, kapag nakakakita ko ng mga matatanda ng mag-asawa, sa inyo ako mas kinikilig. Mga kabataan, hindi ako kinikilig dyan. Sa inyo. Sa inyo. Kasi I wonder, I really wonder, kung ilang libong milyong beses na kayo nagpatawaran. Kapag nakakakita ko ng mga lolo-lola na sagad sa alaga, sa mga apo ha? I wonder, ilang beses nilang naitanong, hanggang kailan namin gagawin ito? Kailan kaya kami mapapahinga? Na hindi naman masabi sa anak. Kapag nakaka-encounter ako ng breadwinner sa pamilya, I wonder, ilang beses na niyang naisip mag-give up na, ang isipin naman ng sarili niya, ang mag-ipon naman para sa kanya. Kapag nakaka-encounter ako ng mga magulang na malaki ang problema sa anak, hindi man maitakwil, I wonder, ilang beses na yan gabi-gabi umiiyak. Ilang beses na niyang iniiyak sa Diyos ang kanyang anak. Kapag nakakakausap ako sa kumpisal ng mga misis lalo na napakalaki ng problema sa kanilang kabiyak, pero makikita mong minamahal pa rin ang kanilang mister at ayaw masira ang pamilya. I wonder, ilang beses niyang naisip na makipaghiwalay? Kapag nakaka-encounter ako ng mga anak na inaalagaan, ang magulang na matagal na, yung 2-3 buwan nag-aalaga sa may sakit na magulang, ayos pa yan. Pero yung taon na, yung matagal na,
Tapos yung magulang matanda na nag-uulyanin, makulit pa, hindi man nag-uulyanin, ma-react, mareklamo. I wonder, ilang beses niyang naisip, bayaan ko na lang kaya ito. Hanggang kailan kaya ako mag-aalaga dito? Hindi kaya ako tutulungan ng ibang kapatid ko? Kapag nakaka-encounter ako ng mga pare na nagsa-celebrate ng golden anniversary, ng mga paring namamatay ng matanda at pare, I wonder, ilang beses kaya niyang naisip na mag-quit sa I really wonder. Nagwa-wonder talaga ako. Kasi sigurado ko, madalas, marami. Ngayon kung ilan, hindi ko na yun problema. Sapagkat di na yun ang mahalaga. Kasi alam ko sa puso ko, ang pagmamahal ay hindi nabibilang, hindi nasusuko talaga. Na ipapakita sa pamamagitan ng tiyaga. Pwede tayong maghanap ng ibang mga languages of love. Dapat bigyan mo ako nito. Dapat meron ako nito. Dapat, minsan-minsan tinatawagan mo ako. Mga languages of love. Sabihin mo namang I love you. Sabihin mo namang you care for me. Lahat ng languages of love. Hanap kayo. Sige. Acceptable lahat ng yan. Pero tandaan ninyo, ang basic na language of love sa lahat ng mga languages of love, patience. Tsaka. Kaya nga yung iba na nagloloko ang asawa, may tendency na ganito ginawa ko. At sabihin ng naglokong asawa, ba't ka nanununton? Ba't ka nasusumbat? May tendency yung mga magulang, halimbawa sa isang anak na nagloloko, anak ganito, anak ganon. At sabihin ng anak, ba't sinusumbat mo sa akin yan? Hindi nasusumbat, hindi nanunumbat, hindi nanununton, hindi lang masabing mahal kita. Kaya ang sinasabi, yung mga sakripisyo nila, kasi yun ang nagpapakita, mahal ka niya. Ang sinasabi lang sa'yo kung bakit parang panunumbat, panununton yun, huwag mong sayangin ang sakripisyo ko sa'yo. Kasi mahal kita. Yun lang yun. Kaya nga kung minsan kapag kahit magmukha ka ng tanga, mainam nang hayaan mo na. Kung hindi pa rin makita ang pagmamahal mo sa Kanya. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi na siya makakaramdam ng pagmamahal na pinaramdam mo. Bakit siya pumupunta sa syota niya? Bakit ka pinagpapalit? Nanay ka niya? Bakit ka pinagpapalit sa iba? O siguro maganda, may naibibigay sa kanya. May kapangyarihan, matalino, ano pa? Mawawala yung kapangyarihan na yun. Tandaan mo. Pero hindi niya i-deny ang pagmamahal. Kahit nga minsan, di ba? Minsan may mga nagre-reklamo. Kasi si nanay o kaya si tatay, mas pinapapuran yung anak niya galing sa Manila, galing sa abroad, bigay ng bigay, paborito. Wala naman tayong masamang sinasabi doon. Kaya lang yung anak mo na nandito, nag-aalaga sa iyo, na kahit mahirap lang, pero nandyan, murahin mo, nandyan pa rin. Ikumpara mo doon sa mayamang naka-abroad, nandyan pa rin. Pero hindi ko minamasama pa. Pero, bigyan mo ng pera, bigyan mo ng oportunidad, bigyan mo ng kapangyarihan, yung anak mo na laging nandyan para sa'yo, kaya niyang gawin yung ginagawa ng anak mo nasa abroad. Pero yung nasa abroad, na nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo, nagbibigay ng pera, may question pa tayo dun Kapag nawala na ba siyang maibibigay sa iyo? Yung ginagawa ba nung anak mo walang pera, nandyan para sa iyo, magagawa nung anak mo? Hindi ko minamasama yun. Ang sinasabi ko, iba yung may pagmamahal at ang pinakasanyalis ng pagmamahal, sakripisyo, tiyaga. Sana mga kapatid, kapag tinitingnan natin ang ating Panginoon, naisip natin yung naisip ni St. Bernard ng Clairvaux. Sabi niya, kapag tumitingin siya sa krus kung saan nandun si Kristo, ay para bang nagsasama-sama yung mga sugat ni Kristo at nagsasabi sa Kanya, I love you, mahal kita. Upang anuman ang ating mga problema, magmahal tayo sa Kanya, maging matyaga tayo sa Kanya, upang kahit di pa tayo gumagaling, upang kahit di pa nasosolve yung problema natin, patunayan natin ang ating pagmamahal sa Kanya. I'm staying, Lord,
Nananatili ako, magsisimba, magdarasal pa rin ako. Kasi alam ko, mahal mo ko. Kaya, a few moments later, kaya mong baguhin ang kalagayan ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo. Inako mo ang kaparusahan na para sa akin sa krus. Hanggang ngayon, inaako mo. Ang sabi nga ng iyong mahal na ina, ang mahal na bira ng Nazareth, kapag nagkakasala pa rin kami, parang pinapako pa rin uli kita sa krus. Pero nananatili ka sa krus. Hindi mo pa rin ginagamit ang kapangyarihan mo para parusahan ako, para itakwil ako. Napakatyaga mo. Ito ang pinanghahawakan ko para mas lalo akong makabalik sa iyo. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal mo at mananatili akong nananalig. Mayroon pa rin magandang mangyayari sa buhay ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Gagamitin niya ang kapangyarihan sa atin. Kapangyarihan niya, hindi para buksain tayo, kundi para lalo pa tayong mahalin. Kaya mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat may Diyos na nagmamahal sa iyo. At hanggat may tao, sino mang tao sa buhay mo ngayon, isipin mo, yung laging nandyan para sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Pahalagahan mo ang pagmamahal ng Diyos at ang pagmamahal ng mga taong matyaga sapagkat mahal na mahal ka ng mga ito. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us turn to our gracious Father that He may deepen our faith and strengthen our hope as we acknowledge His Son, Jesus, as our Messiah. With hearts full of confidence, we pray, Lord, graciously hear us. Lord, graciously hear us. For the Holy Father, the bishops, the clergy, and all who exercise authority in the Church, may they continue to be living witnesses of Christ amidst all hardships and pastoral concerns, we pray. Lord, graciously hear us. For all government officials, may they acknowledge Jesus as their model and inspiration, so that they can render a more honest administration and safeguard the dignity and rights of all, we pray. Lord, graciously hear us. For all catechists, may they continue to dedicate their lives to the mission of Christ as teachers and witnesses. We lift to you all their hopes and needs, we pray. Lord, graciously hear us. For the sick, the marginalized, the victims of violence and injustice, and those persecuted for their faith in Christ, may they acknowledge Jesus as their sure hope and support as they go through pressing times, we pray. Lord, graciously hear us. For all the faithful departed, may they enjoy peace and happiness in the presence of the living God, we pray. Lord, graciously hear us. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray for the enlightenment of all those taking bar examinations, including Rolando Anastasio Maramba and Gilbert Soriano, for the healing of all the sick, including Alona Caras, Juliet Azanion, Sir Rudy Gonzalez, Dr. Willie Ong, for the special intentions of our loved ones, including Darlene and Erwin. We pray to the Lord. Lord, graciously hear us. Father, listen to the supplications of your faithful. Our needs are great and our troubles so many, but your love for us is far greater. Rescue us in our distress as we acknowledge Jesus, your Son who redeemed us, our true hope and lasting strength, both now and forever. Amen. Sa'yo, Panginoon,
sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon inaalala, pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na lahat. Patikim ng dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang manghandog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa ni Dennis, na aming obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, alalahanin natin ang ating mga minamahal na yumao. Kasama si na Joyce, Louie, Emer, Miguel Arsenio, Sergio Solito, Diongaso, Maria So Jose, Somerlito Sil, Paulino Intay, Sally, Benjamin, Nelly, Carmela Sinto, Elsie, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po.
Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit mayaman ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit mayaman ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin.
sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, o Ama, dakilang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasampitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aming sasambitin. At sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasambitin. Hanggang sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat
sa iyo'y pasasalamat, sa iyo'y pasasalamat, sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling pusila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang diyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mo walang patid mga kami dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa palagi niyo pong pagtulong sa mga nagpapadala pa rin ng tulong through our GCash and bank account. Marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik sa souvenir shop, sa mga tinda nito, sa 3 Nielsen na Crown, sa mga nag-ali ng alkansya. Maraming salamat po sa inyo sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Nakatutulong po ang lahat ng ito para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet. Particularly, nagbibigay tayo bawat misa ng hindi bababa sa 1, sa 2. Laging tayo nagbibigay ng maraming images. Bawat misa, araw-araw po ito. Salamat din sapagkat nakatutulong tayo sa iba ring parokya. Mag-update po ako minsan ng mga paggawain natin, pinapagawa nating mga chapels. Matutuwa kayo kapag nalaman niyo. Hindi ko lang mai-isa-isa kasi ayaw naman nating ipagkalat yung ginagawa natin. Pero pwede niyo i-check sa office, napakarami na po nating natutulungan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Nandyan po sa labas yung tinutulungan na uli natin na mag-ipon para pang liver transplant ng kanyang anak. Sana kung hindi pa tayo nakabili sa mga nakarang linggo ng dishwashing soap or liquid sa kanya, bili po tayo sa kanya. Nagre-release lang po siya ng fund para ma-transplant ang liver ng anak. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pag-ibig na walang kapantay, okay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nanisay. Ang binhin mong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit.
dasal aming ialay ang pag-ibig na walang Salamat po. Thank you po. Ingat kayo.